Hi guys! And today gagawa naman tayo ng carrot muffins. Yung flavor nito, na-inspire akong baguhin yung regular na carrot recipe ko, ay gawa nung nakatikim ako dun sa Starbucks, nung karotita nila. Yung lasa nito, hindi naman gayang-gaya, mas pinalabas ko yung gusto kong flavor. So, ayan, tuturo ko yan sa inyo today. So, dito, kailangan natin ng 500 grams ng carrots. Siyempre, binilatan natin yan, then generate ko na lang siya. Kung walang pasensya ganito, magkaskas, ay pwede nyo naman tong i-food processor. Then, napansin ko, na kapag naluluto ang carrots, mas matamis siya. Kaya dati, nawiwirdohan ako dun sa mga ulam na may carrots. Hindi ko talaga siya kinakain. Sorry na. Parang ang tamis niya kasi para sa akin. Tapos, ayan, sinir ko lang yan dito sa medyo high temp. Nilagyan ko ng 2 tablespoon ng butter. Then, after mga 7 minutes, sinalin ko yan dito sa pan para mas mabilis siyang lumamig. Then, set aside lang natin. Dito naman sa isang bowl, meron akong 400 grams ng sugar. Dapat ay dark brown sugar yan. Kaya lang ay wala ako. So, eto na lang. Gagawa na lang natin ng paraan later. Nag-zest din ako dyan ng 1 kalahating orange. 1 kalahating zest lang talaga ng orange. Huwag niyong dadalawahin kasi ay magiging masyadong matapang yung flavor. Naglagay din ako dyan ng 5 pirasong egg, large egg yon, 1 teaspoon ng salt, and para makompensate natin na wala tayong dark brown sugar, naglagay lang ako dyan ng 10 grams ng molasses. Kung gagamit kayo ng dark brown sugar, huwag na kayo maglalagay ng molasses. Hinalo ko yun ng matindihan. Ang kailangan nating ma-achieve dito ay tunaw yung sugar para maging moist talaga yung ating muffins. Para mas matunaw kagad yon, pagkalagay ko ng itlog, naglagay na rin ako ng 120 grams ng yogurt. Kung walang yogurt, okay lang ang sour cream substitute. Meaning, 110 grams ng all-purpose cream, lagyan mo ng 1 tablespoon ng vinegar. After nun, naglagay ako ng 350 grams ng oil, canola oil yon. Then, hinalo ko. Tsaka ako nag-sieve ng 500 grams ng all-purpose flour, 2 teaspoon ng baking powder, and 1 teaspoon ng baking soda. Kanina pala tayo nag-add na din ng 1 teaspoon ng cinnamon and 1/2 teaspoon ng nutmeg. Yung flavor nito, balance lang. As in, dun sa mga pampalasang nilagay natin, yung medyo matatapang yung flavor, walang nauuna. Sadyang pantay-pantayin mo lang lahat ma-experience. So, nakita nyo kanina. Oo, ano ba tong VO na to nahuhuli? Pagka-sift ko ng flour, hinalo ko na lang siya ng spatula. Hindi ko kinat yon para makita nyo lang na sadali ko lang talaga siyang hinalo. May natitira dyan mga lumps ng flour hanggat wala ng dry. Okay na yun. Huwag nyo na siyang i-overmix. Para ma-achieve natin yung medyo malutong yung crust ng ating muffins pero soft and moist sa loob. Hindi madadry. Huwag makulit. Huwag nyong imimix hanggang maging smooth yung butter. Okay? Chinap ko yung 150 grams ng walnuts nang maliliit talaga para kada kagat mo mayroon talagang babasag dun sa matapang na flavor. Sinalin ko yan dito sa 4 ounce na muffin pan. Pwede naman kahit anong pan, muffin or loaf pwede. Kung gusto mo talagang ma-achieve yung ganito kaumbok na muffins, isasalang mo siya sa preheated oven, 200 degrees Celsius. Pagkasalang ko sa kanya, magta-timer ako ng 10 minutes. Tsaka ako ilo-lower yung temperature ko sa 160, then ibibake ko pa siya for another 12 to 15 minutes. Kapag ka-cupcake naman ang gusto mong gawin, ay i-bake mo lang siya sa 150 degrees Celsius. Then wag mong pupunuin yung muffin pan. Mga 2/3 lang. Pag inahon nyo yung muffins nyo, dapat yung gitna niyan medyo basa-basa pa. Para moist lang talaga yung kakalabasan ng muffins. So, dito naman tayo sa paggawa ng frosting natin. Dito, gagamit tayo ng Van Noten Professional White Chocolate Compound. Hindi na natin kailangan gumamit ng powdered sugar, ng butter, dito sa ating cream cheese frosting. Pero makagawa tayo ng stable and napakasarap naman talaga. So, dyan, nag-melt lang ako ng 200 grams ng Van Noten Professional White Chocolate Compound. Hinaluan ko yon ng 100 grams ng all-purpose cream. Minalt ko sa microwave, and then dito naman sa isang bowl, nagkikream lang ako ng 300 grams ng cream cheese. Ginamitan ko yan ng paddle attachment. Then, nung na-cream na yung cream cheese ko, in-scrape ko yan hanggang ilalim. Tsaka tayo maglalagay ng 100 grams ng whipping cream. Nandiri itong ginagamit ko, and pakilala ko siya sa inyo soon. So, nilagay ko na rin dyan yung ganache natin.
para isang mix na lang tayo. So, bago nyo dapat ilagay yung ganache, dapat malamig na siya. Huwag nyo siyang ihahalo ng medyo mainit-init pa, syempre kasi galing sa microwave, di ba? Foolproof naman yung mga binibigay kong recipe. Yung nag-proof lang talaga yung full. Nailagay ko kasi siya na medyo mainit pa, oo. Dapat yung frosting natin, medyo makunat-kunat talaga. Pero okay lang yan. Naglagay rin ako dyan ng vanilla extract, then 1 teaspoon ng lemon para mag-puff talaga yung flavor ng ating cream cheese. Then, kumuha lang ako ng mga 2 to 3 tablespoon nitong ating cream. Then, nilagyan ko rin ng orange and green color para may pang-decorate tayo sa ibabaw. Hindi ako naglagay ng crushed pineapple kasi walang crushed pineapple yung natikman ko sa SB. Pero feeling ko, bagay naman dito kung mahilig ka doon, pwede ka pa rin maglagay dito sa recipe natin. Yung nasa SB kasi, yung nangingibabaw na flavor ay nutmeg. Pati yung aftertaste sa'yo ay nutmeg. Dito, binalance ko lang yung may citrus. Tapos, gusto ko talaga yung nagpapap na flavor ng raisins din. And yung nuts, importante yung nuts. Parang siya yung nagbabalance pag natikman mo na yung mga flavor. Yun, moisto and masarap talaga. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana yung nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!